Alam nyo, mga sangkay, nakakabahala na po itong nangyayari ngayon kasi itong Pacific Ring of Fire, talaga nga namang aktibo, mga sangkay. Akalain mo, ito, bago lang. Ang Japan, pagkatapos ng Peru, mga sangkay, na pagyanig, ang sumunod na naman po ay ang Japan. So, ganun po katindi, mga sangkay, itong nagaganap ngayon na mga pagyanig sa buong mundo dahil po sa aktibong Pacific Ring of Fire. Ngayon, ano na ito mga sangkay? Ano po ang pwedeng mangyari sa Pilipinas? Well, ako mga sangkay, to be honest, kabado ako. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Pilipinas, kasama po dyan mga sangkay sa Pacific Ring of Fire. So talagang nakakabahala ito. Panoorin po natin ngayon mga sangkay itong nangyari sa Japan. Anyway, welcome po sa Sangkay World Talks kung saan dito lamang po tayo nag-upload ng mga vlog patungkol po sa mga kaganapan sa ating mundo. Kaya naman kung gusto mong updated ka lagi sa mga ganitong klaseng topic, i-subscribe nyo na po yung ating YouTube channel. Alright? Para hindi lang mga issues ng Pilipinas ang alam mo, kundi pati yung mga pandaigdigan. Okay? So, sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, masyado po itong nakakabahala kasi ewan ko lang kung di ka kabahan sa mga nangyayari ngayon mga sangkay. Ang Japan, ayan tinamaan ng pangalawang pagyanig. Sa isang araw lang, ayan po, 6.2 magnitude. Doon po sa Hokkaido ito. Ay, pambihira po mga sangkay, Nasa gitna po ng operation. Oh my goodness. Oh my. Oh my goodness. Grabe yun. So, nasa 30 na mga tao yung injured. Grabe yun. Pero alam nyo mga sangkay, sa Japan kasi kahit paano, hindi na po ganun kalala yung nagiging damage pagdating po sa kanilang struktura. Kasi nga po, na-build up po nila yung kanilang mga bahay, mga building, na mga matitibay na may sinusunod po silang sistema. Sa Pilipinas, mga sangkay, marami po sa mga building, mapa-private man at public sa Pilipinas, substandard. Legit po yan, mga sangkay. So, yan yung nakakabahala kasi tayo, alam po natin kung paano yung 'di ba, kapag may tumama na pagyanig, tatakpan natin, gaganon tayo. Pero yung safety sa mga struktura, building, hindi po natin kayang iwasan yan nang ganun-ganun na lang 'Di ba? Paano yung mga kabahayan, mga sangkay sa may mga squatter area na may mga building po doon na ang may gawa lamang mga panday lamang na sabi pa nga po ng mga kaibigan ko pag ginalaw po ng kanilang kamay kahit pader mga sangkay umayanig. Kasi gawa lamang po ng mga panday umabot ng 3rd floor, 4th floor. Diyos mio marimar, nakakatakot. Kaya ngayon pa lang dapat na po ito paghandaan ng ating gobyerno. Ano po ang kanilang pwedeng magawa dyan? Kita nyo sa Japan to, mga sangkay, wala nang sinasanto ngayon kasi aktibo po talaga. Mismo yung mga scientist, nagsasabi po sila, very active yung Pacific Ring of Fire. Napakadelikado. Grabe, no? Ito mga luma, tinamaan po talaga ng gusto. Grabe. So, kung papansinin nyo mga sangkay, yung mga lumang kabahayan lang ang tinamaan sa Japan. Pero yung mga ganito, hindi po gaano. Siguro may mga kaunting damage. Pero yung mga malalaking struktura, medyo hirap po ang, kumbaga hindi po masyadong nadadali ng mga malalakas na pagyanig doon sa kanila. Kasi nga po, na itayo na po nila yung kanilang mga building na naaayon sa sistema ng kanilang mga pundasyon na sinabi ng kanilang gobyerno. Sa Pilipinas, ang problema po natin mga sangkay,
Marami po talaga mga struktura na hindi po maayos yung pagpapagawa. Mga substandard, yung iba naman mga sangkay, lalo na po sa squatter, yung mga kabahayan doon, gawa po ng mga panday, mga sangkay na wala pong, hindi po dumaan sa mga engineer. Kaya, ang lalambot daw po mga sangkay. Tapos umaabot pa daw po yan ng 3rd floor, 4th floor, 5th floor pa po yung iba mga sangkay. So, talagang nakakabahala ito no, sa ating bansa. Kaya dapat po talaga ang gawin ng government, tingnan na po yung kalagayan ng mga kabahayan at mga building sa Pilipinas. Bago pa po mga sangkay. Kasi ako medyo kabado na po ako. Kasi ito pong mga nangyayari ngayon sa iba't ibang mga bansa. Lahat ng tinatamaan po ng pagyanig, lahat po yan mga sangkay ay dahil sa Pacific Ring of Fire. Grabe. So ngayon, binalita na rin po ito sa Pilipinas, mga sangkay. Ito, tingnan po natin. Malakas na lindol, dalawang malakas na lindol ang yumanig sa Japan nitong linggo. Kabilang ang magnitude 6.0 na naitala sa Hokkaido. Naitala ang sentro nito sa karagatan sa labas ng Hokkaido na nasa may lalim na 40 kilometers. Nauna rito ang magnitude 5.9 na lindol sa southern Ibaraki Prefecture na naramdaman hanggang central Tokyo at iba pang kalapit na lugar. Mahigit 4 na po ang iniulat na nasugatan dahil sa pagyanig, kabilang ang mga residente sa Saitama, Kanagawa at Shiba. Naapektuhan din ang transportasyon kung saan naantala ang ilang train services, habang ang iba ay pinatakbo sa mas mabagal na bilis. Bumuo na ang pamahalaan ng Japan ng Emergency Response Task Force upang tukuyin ang lawak ng epekto at posibleng pinsala. Nagbabala naman ang Japan Meteorological Agency na posible pang makaranas ng katulad na malalakas na pagyanig sa mga susunod na araw. Nako, mga sangkay. Sa Japan po yan ha. Kaya sa Pilipinas, ipagdasal po talaga natin ang ating bansa. Kasi guys, lahat po ng mga paggalaw ngayon, dahil po yan sa Pacific Ring of Fire. At ang Pilipinas po ay nasa gitna po mismo mga sangkay. No, at may mga matitinding fault lines sa ating bansa. Especially yung West Valley Fault ng Metro Manila. Yan po ay napakadelikado. Kaya, Lord, help us talaga na hindi po ito mangyari. Kasi nga po, we all know kung gaano ka-delikado ang Metro Manila. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ako po na ay magpapaala. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.